Our beloved Boss Mike Cervera. Mariing tumugon si Executive Secretary Lucas Bersamin sa akusasyon na tumatanggap ng kickbacks ang Office of the Executive Secretary mula sa Department of Public Works and Highways Infrastructure Projects. Sa ulat na banggit kasi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa di umano'y anomalya sa flood control projects na noong 2024 nakapulong niya si Education Undersecretary Olivar para pag-usapan ng unprogrammed appropriations na sinasabing nakaukol para sa Office of the Executive Secretary. Sinabi ni Bernardo na humirit sa kanya si Olivar ng 15% cut mula sa 2.85 billion pesos na halaga ng infrastructure projects para sa tanggapan ni Bersamin. Sabay sabing ang Agreed Commission ay inihatid sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. I deny the imputation contained in the sworn statement of DPWH Undersecretary Bernardo submitted to the Senate Blue Ribbon Committee about the delivery of an agreed 15% commitment supposedly for the Office of the Executive Secretary. Ang sinabi ni Bersamin sa isang kalatas. In the first place, the OES has no involvement in any way with budgetary allocations relevant to the DPWH. Aniya pa rin. Winika pa rin ni Bersamin na ang kanyang tanggapan ay hindi kailanman nakipag-deal kay Bernardo o kay Olivar. Tinuran pa rin niya ang aligasyon ay pinabulaanan na ng education official. Inilarawan niya ang akusasyon bilang isang pagtatangka na wasakin ang kanyang reputasyon. I stand by my untarnished record as a long-serving public servant, first as a career judicial officer and now as the executive secretary, ani Bersamin. Kasabay nito, idinawit naman ni retired Marine Sergeant Orly Gutesa, dating close-in security ni Representative Zaldico, si dating House Speaker Martin Romualdez at Benguet Representative Eric Yap sa pagde-deliver ng milyong-milyong pisong kickback. Pero mariing itinanggi ni Romualdez ang akusasyon. I was shocked these statements are perjurious and politically motivated. Hindi ko ito palalampasin, ani Romualdez. Depensa pa niya imposibleng may nag-deliver ng pera sa kanyang bahay sa McKinley dahil under renovation ito noon pa. Ayon pa kay Gutesa, maliban sa McKinley dinala rin umano ang pera sa Forbes Park at sa bahay ni Romualdez sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Hindi ako kailanman tumanggap ng kickback, hindi ko kailanman nilustay ang pondo ng bayan, hindi ko kailangan ng perang galing sa masama. Dagdag pa ni Romualdez. Itinanggi rin ni Representative Eric Yap ang pahayag ni Gutesa na isa siya sa naghatid ng 46 na maleta ng pera kay Ko. I categorically deny any involvement. I never accepted nor authorized the delivery of money connected to the flood control projects. These claims are untrue, giit na mambabatas. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.